Magandang umaga po mga kaibigan. Gusto ko lang mag-discuss ng mga talata galing sa banal na kasulatan dito sa chapter 4 ng Ephesians. Mayroong ilang talata na aking i-discuss. Mensahe para sa mga totoong Kristiyano po mga kaibigan. Ilan po lang po dito i-discuss ko. Sabi dito sa verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. May tinatawag po dito na blindness of heart. Ito pong blindness of heart, itong pagkabulag ba ng puso, ay mas matindi pa ito sa pagkabulag ng mata. Kasi itong pagkabulag ng puso nang dahil sa kasalanan, ito po ang nakakapagpasama ng buong pagkatao, na hindi siya nakakakita, hindi niya nalalaman ang buong katotohanan na galing sa Panginoon. Hindi niya nalalaman ng tao na bulag ang puso. Hindi niya alam ang mga kalooban ng Panginoon. Hindi niya alam mamuhay ng makadiyos. Hindi niya alam, hindi niya nakikita ang tunay na makadiyos na kabutihan, mga kaibigan. Dahil bulag ang puso. Uulitin ko mga kaibigan, itong pagiging bulag ang puso, mas matindi pa ito kaysa pagkabulag ng mata. Itong pagkabulag ng puso ay walang habag sa kapwa. Itong pagkabulag ng puso ay walang pag-ibig ng kanyang puso, mula sa kanyang puso. Itong pagkabulag ng puso ay walang pananampalataya sa Diyos. Itong pagkabulag ng puso ay walang relasyon sa Diyos, mga kaibigan. Itong pagkabulag ng puso, ito ay pagiging masama. Ulitin ko, itong pagiging bulag na puso ay mas matindi pa sa bulag na mata. Na nandyan naghahari ang kasamaan, naghahari ang kadiliman sa pusong bulag. Kaya nakikita natin araw-araw sa TV. Nakikita natin sa ating dalawang mga mata ang resulta sa bulag na puso ay nire-rape, sinatsap-tsap pa, napatay, mga inosente na pinapatay. Nandyan ang mga swindlers, mga mandaraya, lahat na kasamaan, mga kaibigan, dahil sa bulag na puso. Itong bulag na puso, mga kaibigan, itong puso na wala sa Panginoon, na sinasabi dito, ang binasa natin, na noong unang panahon na kami mga tunay na Kristiyano, hindi pa kami nakakilala, hindi pa namumulat ang aming spiritual na mata sa katotohanan. Ang aming puso ay bulag. Hindi lang ang mata, kundi ang puso ay bulag. Na kung saan nandyan ang kasamaan, alipin sa mga bisyo, alipin sa kasamaan. So, nang tanggapin namin ang Panginoong Jesucristo sa aming puso, hindi lang sa nguso, diyan nagkaroon ng kaliwanagan, nagkaroon ng liwanag ang aming puso. Nakita ng totoong mga Kristiyano kung gaano kabuti ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng buhay sa bawat tao. Nakita ko, ako mismo personal mga kaibigan,
Noong wala pa ako sa Panginoon, ang aking puso po ay bulag. Na kahit kaunting bagay, ako ay magwawala, magagalit. Kinukontra ko ang aking mga magulang. Mahilig ko sisihin ang ibang tao. At yun ang resulta sa pagiging bulag ng puso. Noong araw pa yun, mga kaibigan, noong araw wala pa ako sa Panginoon. Kunting bagay, ako ay nagagalit. Palaging discontent ang buhay ko. Walang totoong kasiyahan. Kaya hindi pa ako naniniwala na itong mga nag-aawitan, ang lalakas ng boses, nag-aawitan dyan sa inuman po. Kasi galing ako dyan. Hindi po kumpleto ang kasiyahan yan. Parang pinapastahan lang yung mga problema. Pero pagkakatapos maglasing, nandyan pa rin, nananatili pa rin yung problema. Kaya hindi po ako naniniwala na ang pag-solve o pagbigay ng solusyon sa problema ay yung paglalasing. Hindi po yan, mga kaibigan. Ebidensya lang po yan ang bulag ang puso na hindi natatama ang kanyang ginagawa. Nagaling ako dyan. Kaya lang, nabago po ako dahil tinanggap ko ang ating Panginoon. Noong 1988, January 2, ako ay nagulat na dito pala sa banal na kasulatan makikita ang totoong edukasyon, spiritual edukasyon, mga kaibigan, na itong banal na kasulatan, ito ang gamit ng Diyos, ito ang salita ng Diyos upang una-una maligtas ang tao sa kanyang kapahamakan, sa kanyang paparating na hatol sa impyerno. At pangalawa, dito makikita natin sa Biblia kung paano babaguhin ng Diyos ang puso, kung paano bibigyan ng liwanag ng Diyos ang puso. Dito lahat ang mga kautusan. Ipapatuloy ko pagbasa. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness. Ito ang mga tao na wala sa Panginoon. Lascivious ang isip. Ulitin ko. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness. To work all uncleanness with greediness. Ito ang puso ng mga tao na wala sa Panginoon. Bulag talaga. Na nakasanayan ng mga taong ito ang gumawa talaga ng mga karumihan, gumawa ng mga kasamaan, gumawa ng mga paging selfish, mga kaibigan, paging greedy, paging makasarili. Dito sa verse 20, but ye have not so learned Christ. Noong hindi pa namin nalalaman ang Panginoon. Verse 21, if so be that ye have heard Him. Ngayon na napakinggan na namin ang ating Panginoon mula sa pangangaral ng mga totoong mangangaral at nabasa namin dyan sa banal na kasulatan. Itong sabi dito, if so be that ye have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus. The truth is in Jesus. That ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to deceitful lusts. Kaya nga, mayroon talaga mga corrupt. Kasi pag wala talaga sa Panginoon, ay andyan talagang korupsyon sa puso. Gustong maging makasarili. Gahaman. Hindi ko alam kung Tagalog ba yung gahaman. Makasarili. Greedy. Masyadong makasarili yung tao. At dito sa verse 22, sinabi dito, ulitin ko po, that ye put off, ibig sabihin, tanggalin na yan, concerning the former conversation, the old man which is corrupt according to deceitful lusts. Itong
ano yan, sa Tagalog, pagnanasa, yung pita, yung pita ng laman, mga kaibigan. Ito po pala ay mapanlinlang. Oo. Yung pita ng laman ay mapanlinlang. Yung minahal ang asawa, pinakasalan, nakakita ng ibang nagustuhan niya. Kahit mayroong siyang minahal, dahil sa mapanlinlang, ayun, masyadong malapit ang tukso. Kaya nga nakumpos yung awit na "Putok layuan mo ako." Ikalukuhan po yan. Ikaw ang ikaw ang lumayo sa tukso. Hindi yung lalayo. Patuloy yan na hahabol sa iyo. Pag hindi ko magdesisyon, yung mga mata mo, yung isip mo, ilagay mo sa kalooban ng Diyos. Kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, tanggapin mo Panginoon Kristo upang siyang maghari, upang maliwanagan ang puso mo, kaibigan. Sabi dito sa verse 23, chapter 4 verse 23, "And be renewed in the spirit of your mind." Ang kasalanan palagi nag-iisip ang dito, iniisip lagi araw-gabi, kasari-saring kasalanan dahil nga bulag ang puso. Dito sa verse 24, "That ye put on," notice yung una sa verse 22, put off, tanggalin itong mga naghahari magkasalanan sa puso. At dito sa verse 24, "And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness." Para po ito sa mga taong tumanggap na sa Panginoon. Kung tumanggap ka na sa Panginoon, ay magbago ka na. Alisin mo na, tanggalin mo na yung mga karumihan sa isip mo, yung kasalanan na bumulag sa iyo noong wala ka pa sa Panginoon. Tanggalin mo na yan. At sabi dito, isuot mo na yung bago, yung bagong pagkatao na ginawa ng ating Panginoon sa katuwiran at sa kabanalan. So, dito lang po. Sa mga ibang talata po, sabi diyan, "Magalit ka pero huwag ka magkasala." Ang nagnakaw, huwag ka nang magnakaw. Yung kasalanan na iwan na. Doon na sa Panginoon na. Kaya po, the perfect educator po dito sa sanglibutan, itong banal na kasulatan. Dahil ito po ang salita ng Diyos. Kahapon na nag-preach ako patungkol sa otoridad ng banal na kasulatan. Ng otoridad ng banal na kasulatan ay mas mataas pa sa otoridad ng tao, mas mataas pa sa batas ng tao. Mas mataas pa ang otoridad po, mga kaibigan, kaysa gobyerno. Kaya po, kung bakit po ang totoong Kristiyano ay nababago, dahil tinatanggap niya na itong banal na kasulatan ay mas mataas ang otoridad po nito kaysa kanino man. Dito kami po nagpaalipin. Dito po kami nagpasakop. Kaya po kami nabago. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Hindi po ito itinuturo sa mga universidad. Itinuturo lang po ito ng mga totoong pastor, ng mga totoong mga ngaral, mga kaibigan. Ang salita ng Diyos. Ulitin ko, ito ang totoong educator. Yes, ang paaralan, ang relihiyon, nakakapag-reform. Pero ibang transformation, yung talagang totoo kang nabago, na wala talagang itinira mong kasalanan sa puso mo. Itong talagang ang puso mo ay nagkaroon ng liwanag. Mula sa pagiging bulag, nagliwanag ang puso mo. Noong wala pa sa Panginoon, ang naghahari sa puso ay puro kasalanan. Kompletong kasalanan na nandyan sa puso. Yung kasalanan nagbulag ng puso. Now, nung tanggapin na ng totoo ng isang tao, isang Kristiyano, nang tanggapin ng totoo si Kristo Jesus, si Kristo Jesus na naghari dyan sa puso.
Siya nagbigay ng liwanag. Kaya po ang tao nababago pag nakakaabig sa Panginoon. Pag nakaabig ka lang sa religion, imposible. Hindi talaga, hindi ka makagaranti na babago. Hindi po. Hindi po. Ang dami diyan mga relihiyoso. Hindi nababago. Kung makaabig ka sa Panginoon, yan ang garantiya, mga kaibigan. Kami pong mga pastors, kami mga totoong pastors, makakatestigo kami, mga kaibigan, na ang nakakabig sa Panginoon, ang totoong nakakabig sa Panginoon, yun ang mga taong totoong nagsisi ng kasalanan, tinalikuran, kinainisan ang kasalanan, tinalikuran ng totoong kasalanan, at nagseryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Binasa, inaral ang salita ng Diyos, nagpasakop sa salita ng Diyos, dahil ito po ay mas mataas ang otoridad sa ating, kahit sa ating batas pa. Mas mataas sa otoridad kahit sa pinaka-mataas na klaseng pagkatao, mga kaibigan. Mas mataas ang otoridad kaysa otoridad ng ating gobyerno, mga kaibigan. Kaya nga, nababago ang tao. Mas mataas ang otoridad ng salita ng Diyos, dahil po ito ay salita ng Diyos. Ito ang tao ay magpasakop nito. Nasa salita ng ating Panginoon, walang duda, siya po ay mababago. Dito pa ako nagpasakop sa salita ng Diyos. Hindi ko pa nagpasakop sa relihiyon. Dito ako nagpasakop sa salita ng Panginoon. Ito ang nagbigay liwanag ng puso ko, mga kaibigan. So dito lang po, sana po ay mayroon kayo nakuha sa sinasabi ng binasa ko mula sa banal na kasulatan. Dito lang po ang pag-asa ng mga tao, yung mga magulang, yung mga parents na namumblema sa kanilang mga anak na nababarkada, na nalulun sa mga bisyo. Dito lang po ang solusyon. Ako rin po ay nalulun sa mga bisyo noong araw. 32 years yung nakaraan. Nawala, natanggal na po sa akin yun. Dahil ang salitang Diyos po ay mayroon itong kapangyarihan. Salita po ito ng Diyos na may kapangyarihan. Totoo po nakakapagbago ito ng tao. Pag seryosohin mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, pag seryosohin mong tututudo mong pag-aaral nito, maging masunurin ka dito, magpasakop ka nito sa banal na kasulatan. At ulit-ulit ko, ito po ay mas mataas ang otoridad. Mas mataas ang otoridad nito kaysa ating otoridad. Mas mataas ang otoridad nito kahit pa sa otoridad ng ating gobyerno. Ito po ang nakakabago. Ito po ang nakakapag-transform. Kaya mamanghang iba, itong mga sobrang salot sa lipunan, itong mga bilanggo, nababago dahil po makapangyarihan ang salita ng Diyos. At ito po ay mataas ang otoridad po nito. Salita po ito ng Diyos. Hindi lang po ito salita ng tao. Salamat sa Panginoon. Nabago ako mula sa aking paging loko-loko noon. Iritado. Halos oras-oras ako iritado. Parang nabibigat at parang pinagsasakluban ako ng langit at lupa. Kunting bagay lang, kunting problema ay pinapalaki ko. At yun nangyayari sa mga tao na wala sa Panginoon. Ako yung habag na habag. Kaya pala, ganun ang sanglibutan, ganun ang mga tao. Dahil talagang problema, yung walang relasyon sa Diyos. Bulag ang puso. Pero pag tanggapin mo ang Panginoon, ang totoong-totoo, yung pagtanggap sa Panginoon ay kasabay dyan, yung totoong pagsisisi ng kasalanan. Kasabay yung totoong pagsisisi ng kasalanan, pagtalikod ng kasalanan. At ikay maliliwanagan sa pamagitan ng mensahe ng ating Panginoon. Ang pagtanggap sa Panginoon, kung hindi ka pa tumanggap, ganito po kaibigan, Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako'y nanampalataya kay Kristo Jesus, na nabuhay sa krus, namatay, nilibing at nabuhay muli. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun lang po, mga kaibigan. Punta ka sa langit. Hindi po relihiyon. Yun lang po, pag sineryoso mo. Maliban lang pumunta ka sa langit, mababago ka. Ako mismo personal, kami mga pastor, nakakapag-testimony kami sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang tao na babago. Doon sa 2 Corinthians chapter 5, in verse 17, sabi doon, if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Nagliwanag ang aming puso.
Na nagkaroon kami ng kagaan, nagkaroon kami ng kapahingahan dyan sa Panginoon. Dyan lang talaga sa Panginoon. At klaro ang mensahe dyan sa salita ng Diyos. Hindi po ito ang Biblia at ang Panginoon, hindi po ito pwede paghiwalayin. Dahil nandito ang kanyang mensahe, kumpletong mensahe niya. Dito lang po mga kaibigan. Maraming salamat po. God bless you all.